may isang mainit at somehow matagumpay na araw sa inyong lahat. Ngayon po, hindi natin patatagalin dahil na sobrang excited ang taong bayan na marinig ang fresh from the Senate na ex-PIDEA agent, si Mr. Jonathan Morales. Ito na siya. Ayan. Magandang hapon po. Ayan. Mr. Jonathan, sir, maraming salamat muli at napagbigyan niyo uli ako dito para makapanayam kayo fresh from the Senate. Alright? So, alam niyo po, ang ganda-ganda ng mga komento ng taong bayan sa inyo na doon sa inyong as a resource person kanina sa Senado. Ang una ko pong katanungan muna sa inyo, how are you? Ito, bali, okay. Okay lang po. Okay. So gusto ko lang pong linawin, sir, no? Ando doon kayo, na-witness nyo na medyo napikon si Senator Bato sa akin. Napikon. At teka muna, bago po ako sa katanungan din sa pikunan, kumusta po ba yung pagtrato sa inyo, pagpasok nyo doon sa Senado? Kanina. Alam niyo po, in fairness naman po, nagulat din ako no nung sabihin ni Senator Bato na tinitira niyo siya doon sa social media, no. Medyo nalungkot ako kasi una-una doon sa sa mga reaksyon ng taong bayan, hindi ko naman sila din ginagalang ko rin yung mga opinion nila tungkol doon kay Senator Bato. Pero sana naman po, intindihin natin yung butihing senador. Kasi yung senador po, unang-una, sa akin, sa personal opinion ko, si Senator Bato talagang sinisikap niya na gumit na sa sitwasyon. Kasi mahirap po talaga sa isang katulad niya, sa tingin ko, na identified siyang kaalyado ni Pangulong Duterte. At pangit naman kung ang gagawin niyang investigasyon naka-incline doon sa akin na maaring magamit ng kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Ako'y parehong walang kinakatigan doon sa lawa. Hindi ako baka Duterte, hindi rin ako baka Marcos. Okay. Ang tingin ko naman po, base po dun sa mga maaring si Senator Bato, maaring mayroong nakitang pagkukulang yung mga netizens dun sa kanyang sa klase ng pagtatanong. Maaring nakita yung mga netizens na nagkaroon ng follow-through doon sa mga issues. High cholesterol? Drink Del Monte Heart Smart with Redamol that helps lower cholesterol in as early as 4 weeks. Na ni-raise. Kasi halimbawa, tungkol doon sa mga pictures na in-identify, kagaya yung pagsinghot ni Marcos. Pangulong Marcos na pinipresenta ng confidential informant, in-identify ko anong ginagawa. Kaya doon sa picture pa lang, ang tanong ko doon sa confidential informant, sino ito? Diba? Ano ang ginagawa niya? Kahit nakikita ko yung picture, kung anong ginagawa, hinahayaan ko yung confidential informant na nagsasabi, kaya isinusulat ko po yun, tinitipa ko doon sa kanyang sworn statement. Kung sinasabi niya sumisinghot. Yun po yung kung sinasabi niya na naglilinya ng pulbos, naglilinya ng pulbos. Di ba? Ganun po yung doon. Nagkaroon lang po siguro sa tingin ng mga netizens, doon po nagkaroon ng pagkukulang, kaya ang tingin marahil nagkakaroon ng pagkakaroon ng bias. Hindi ko rin po inaalis at ginagalang ko rin po yung mga opinion ng netizen kung ano man yung kanilang observation. Pero sana po, bigyan din po natin ng benefit of the doubt si Senator Bato. Dahil ito, pagpasalamat na lamang po natin siguro na na-push through itong investigation. Kasi po, sa experience namin kanina, kahit kami kanina akala namin hindi
Matutuloy. May nakarating nga po Kasi sa akala akin. namin walang senador na dadating. Oh, Tapos may okay. hearing pa ron si Senator Bato sa kabilang komite. Kaya ang ano namin, naku, baka hindi na matuloy. Kaya yun po Yes. yung ano. Kaya bukod pa ron sa mga lumalabas na report sa social media na ang sinasabi, hinaharang yung pagkakaroon Yes, ng meron. Senate investigation. Kaya Mhm. isa po yun, kaya nga sabi ko sana matuloy. Kasi matagal ko na din pong inaantay itong pagkakataon na ito para once and for all talagang maiparating ng harap-harapan sa mga taga-PIDEA kung ano yung pagkukulang nila sa mandato nila. Yun po. Yes. So, yes, ganun. Gusto ko lang po linawin, baka hindi nyo pa rin nabasa, for sure, kasi fresh from the Senate kayo, Mr. Morales, ang eksakto po kasing pinost ko doon, habang nag-hearing kayo, which is tinag ko si Senator Bato, siguro nag-ping yung kanyang phone. Ang sabi ko lang naman doon is asking him na, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. Sabi ko, my God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Liza? Sabi ko, magtatanong na ba ako? Wala naman po akong inakusa sa kanya. But anyway, nasagot ko na yan. Pero just sa kalinawan lang, mag-a-agree po kayo na naintindihan niyo po yung nararamdaman ko at ang mga netizens na dapat doon pa lang sa sinabi ninyo na doon sa dokumento, ito nga yung authority to operate at saka yung pre-op ay may naka-attach na pictures. Ako kasi kahit hindi po ako investigador ng PIDEA o ng NBI o kung ano pa man, investigador lang naman ako dito sa social media, nakulangan talaga ako kasi dapat may sundot yun na Mr. Morales. Ano ba yung sinasabi mong 5 picture? Pwede mo bang pakipaliwanag sa amin? Ano yung 5 picture? Doon ba sa 5 picture na yon nandoon si Bongbong Marcos Jr. Doon sa litrato na yon na siya ba talaga ay sumisingot? Yung Bongbong Marcos Jr. ba na nakita mo sa litrato, yun ba yung Bongbong Marcos na presidente ngayon? Mag-agree po ba kayo dyan, Mr. Morales? Opo, yung sa palagay ko, yun po yung nakita ng mga netizens na nagkaroon ng follow-through doon sa niya. Pero siguro po sa susunod na hearing, Baka, pwede po na maaring baka na overlook lang nung legislator o nung senador, puting senador na kasi unang-una sa tingin ko sa kanya medyo pagod Yes, pwede rin nga. dahil ang nagari siya doon sa kabila at nag-iisa siya. Kumbaga, Yes. mahirap Lahat talaga nakaatang sa kanya. Nakaatang sa kanya. Mahirap po talagang mag-conduct ng isang hearing na napakaraming resource persons na tapos ikaw lang yung ikaw lang yung mag-preside. Kaya yung presiding officer, ikaw rin yung member ng committee. Kumbaga, kaya siguro sa sa susunod na hearing, maaaring matakil. At ang isa po dun sa gusto ko na maimbitahan sana kung maaari yung presensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ni Pangulong Marcos, at kung kung talagang magano siya at si Maricel Soriano, kung sino yung mga subject doon sa doon sa naturang PIDEA report. Kasi kanina bagamat dinideny, pilit. Sabi ko nga doon sa dati kong hepe, gusto mo, na natin, di ba? Ko sa binibigay ko sa kanya yung floor para siya na yung magsabi. Yun yung po, no? Yes. Mr. Morales kasi, napansin ko nga yun kanina, na yung si Director Francia, na dati niyong kasamahan, ay nung una, ay itinatanggi niya na kayo ay nag-usap. But later on, sinabi niya na nag-usap kayo pero hindi niya matandaan. Na nung yung sinabi niya, tama ba yung pag-aalala ko, na sinabi niya sa'yo
nung nalaman nga itong PIDEA leaks na to, na itanggi na lang natin. Opo. Tama po ba ang pagkatanda ko? Opo, kasi nung Ano pa nangyari? April 2, nung ano po, no, bali, yung binanggit niyang pangalan kanina na ano, no, kasamahan namin, pinuntahan ko siya sa, ano, no, opisina niya. At yung nga, dahil nga, pinakita muna sa akin yung ano dahil yung nung nakita ko yung ano, no, video, no, na pinadala sa akin, doon nga ako nagulat. Ngayon, sabi ko sa kanya na ano, kaya sabi niya, hindi, deny na lang natin yan para hindi magulo. Sabi ko, ha? Sabi ko gano'n. Oo, ako deny ko yan. Pero ikaw Sabi ni nasa labas Director na Francia. ikaw nasa labas na ako. Nandito pa Nasa kami. Hindi, mahirap yan. I-ano na lang natin yan, boss. Kasi tawagan namin, boss. I-deny na lang natin yan. Hindi, mahirap kasi kung ano yan, magulo, para wala nang gulo. Ganun. Kaya, doon pa lang, pinamumukha ko talaga kay Director General Lasso na mukhang talagang hindi niya alam kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Kasi mismong ipinipresenta niya na tao, hindi niya alam, kausap ako. Yes. At nagsasabi na i-deny na lang. Sa akin, paano ko i-deny? Ikaw hindi ka nakapirma, ako nakapirma. Paano na ako? I Diba? know. Yung sinasabi niya, hindi, isa lang nakakaalam yan eh. Hindi sana alam nung, ano, kagaya yung sinasabi, imposible hindi alam daw ng director. Sa panahon mo, oo. Nung panahon na yun, hindi ganun yun. Diba? Kagaya yan, hindi pa pwedeng ako kikilos na hindi alam ng boss, imposible naman yun. Bakit sasabihin ng boss na i-deny namin? Kung ang PIDEA documents hindi nag-exist, ano yung i-deny? Exactly. Diba? Ano yung i-deny kung AI? Diba? Kung AI. Oo. Alam nyo, no, sa speakerphone, na magkausap siya, naka-speakerphone eh. Nung kausap ko siya, no, na nadidinig, sumasagot siya eh. Sasabihin niya, hindi siya sumagot sa akin. Ay, hindi niya ako nakausap. Sumasagot siya. Sumasagot siya. Siya yung kausap ko. No, Mr. Morales, kasi nung una nga dininay niya, tapos later on, inadmit niya. Tapos tatlo kayo nag-usap. May pinangalanan siyang tao. At April 2. At sir, April 2 ka daw, April 2 of this year. Like, halos isang buwan ang nakalipas, tama? April 2, yung araw na ipadala sa akin nung vlog ko. Oo, yung kopya nung kasi nung mapanood ko yun, kakain ako nun, hindi na nga ako nakakain. Nanlamig talaga ako. Alam nila, sinabi ko, humigit ko mulang 3 minuto kaming nag-usap. Hindi na lang natin, para hindi magulo. Wala, hindi deny ko yan. Walang yun ang sabi niya. O dahil ba Bongbong Marcos? Dahil ba Bongbong Marcos yung subject? Yung sangkot, yung subject is presidente. O kagaya niyan. Yun kagaya si Director General Lasso, hindi ko naman maintindihan to kalagad ng batas na ito. Kung ano ba ito eh. Diba? Kaya nga sabi ko, alagad ng mandato nila, hindi nila ginagawa. Sir, gusto ko lang malinawan, etong si Director Francia, okay, hindi mo to napangalanan nung first interview natin, kanina ko lang nakita sa Senate. Nung gabi ba, nung March 10 and March 11, nandoon ang presensya niya nung ginagawa mo itong itong operation to operate tsaka pre-op? Hindi ko matandaan eh. Pero, kung hindi, kasi usually, pagka andun siya o hindi ko na matandaan eh. Dahil naano kasi yung memory ko, dahil sa dami rin ng mga operation at mga kinantak namin, may mga pagkakataon na pagka magsasabi ako sa kanya, tatawagan ko siya. Kasi same boss mo. Boss, may trabaho, ganito. Yun naman yun. Or, pag sinabi niya i-form mo, usually sa amin, pagka ipo-form mo na lang yung director eh. Marami yan. Doon sa mga
compilation ng PDEA pre-operation report, makikita naman yan total dala nila. Makikita ron na minsan pinopor din yung pirma ng director. Sa level naman ng division people. O kaya nung team leader, ganun din. Basta inauthorize ka naman. O yan yun lang, basta may lakad. Yun naman yun eh. Ngayon sa kanya sa akin, hindi pa pwede na kaya nga, sabi ko sa iyo, sasabihin na natin. Tanong ko siya talaga eh. Kasi, yung pagsasalita ko sa kanya ng ganon, ibig sabihin, no holds barred. Kasi, maaring bukod dyan, may lumutang pang ibang istorya o issue. Ibang ebidensya. Ibang istorya. Kaya nga, ako, sa totoo lang, naaawa nga ako sa kanila. Wag sana silang magpagamit. Totoo naman sabi ni Senator Bato may mga isip yan, mga nag-aral yan. Pero huwag naman sana kayo magpagamit. Diba? Oo, hindi kayo under duress. So, ngayon, nasasabi niyo yan. Later on, pag alis ni DJ Lasso, kung ano-ano sasabihin niyo pag wala na yan. So, diba? ako nakikita ko, natatakot din. Natatakot din talaga ito mga to kasi sabi mo nga, maapektuhan yung hapagkainan nila, yung pamilya nila. Pero po sa pagkakilala mo dito kay Director Francia, ano siyang klaseng tao? Mabuti ba siyang kaibigan? Mabuti siyang boss? Okay naman. Ang sa amin, marami kami pinagsamahan. Okay. Na sa amin na lang. Okay. Bilang mga ahente, sa amin na lang. Kaya nga sabi ko, sasabihin ko na ba? Kaya nga ang tanong ko sa kanya, sasabihin ko na ba? O ikaw ang magsasabi? Kasi parang pag binibigyan ako mo siya. magsasabi, baka iba masabi ko na hindi niya napaghandaan. Okay. Nire-respeto ko hanggang ngayon, ginagalang ko yung pagkakaibigan namin. Ayokong dumating dun sa point na malaman ng publiko yung iba pa. Wow. Na napagsamahan namin. Sir, curious na naman ang publiko niyan. But anyway, so kami po dito, Kaya nga, ako ma'am, kaya nga dito lang sa na to. Kasi maraming kaya nga ako binibigay ko sa kanya kanina. Andyan kayo. Alam nyo naman ang totoo. Diba? Yeah. Andyan naman. Nagpapagamit kayo. Diba? Ako, sabi ko nga, naiintindihan ko yung pinanggagalingan ninyo. Alam nyo naman na may ganyan Kasi sir, obviously, based dito sa mga informanting na nag-re-report sa atin, tama din yung statement ninyo na kapag nagsabi sila ng totoo, ipapatapon sila. Papatapon talaga sila ni Lazo. Ito coming from my statement, not from you. Okay. Kasi ako personally, marami nagsusumbong sa akin at may mga pinakita po akong sandamakmak na dokumento na mga taong pinatatapon ni Lazo kapag nag-resist sa kanya at umayon sa tama. Nakita niyo pa po ganito kakapal na ito? Ito po, nakita niyo yan. Ang dami po yan mga... Yung nga po, yung kagaya, kanina hindi ko na itanong, yung kagaya kay Peter Lim, paano napunta sa inyo? Di ba? Yes. Yung tulad niya doon sa ambassador, Oo. Sa transnational crime. Kumbaga kaya nga ang sinasabi ni Gerald Lasso, sinungaling ka, ganito ka, mayroong bad record ka, yun ba? Napaka-superficial nung kanyang, natatawa na lang ako doon sa kanyang mga hindi niya kontrahin yung issue. Hindi yung issue, kundi ang ginagawa niya kanina is character assassination. Exactly. Hindi niya harapin kung ano yung tunay na issue. Ano ba trabaho mo dyan? Di ba drug enforcer ka? Di ba? Ikaw yung lead agency na mag-enforce ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Bakit pa na character assassination ang banat mo sa akin? Nire-report na merong alleged drug o substance, illegal drugs abuse. Anong ginagawa mo? Wala.
Yung parang doon sa ano kanina, sayang din, nawala ng follow through, no? Which Yun part doon po? sa 2 minutes na Yes. drug testing. Sa, Mhm. Wala hindi man lang sila, ngayon sasabihin niya, nagpatawag na raw sila, ganyan. Kagaya Oo. sa akin, sumulat ako, ang ginawa niya, nagpakandak siya raw na investigation. Ba't di mo ako tinawag? Yes. Sir, kasama yun sa sulat nyo sa kanya, yung issue na yun, ni-raise mo yung issue na yun, na imbestigahan itong 2-minute drug testing. Actually, yun din po yung kinagagalit kasi, sir, ng taong bayan. Ay, hindi din kami masisisi ni Senator Bato. Again, Senator Bato, I know you're watching, your friends, your family, no? Kami po hindi mo kaaway. Kami ay mga nanonood at nakikinig. At meron din kami sariling pakiramdam at may mga opinion na dapat ito'y nasundutan. And ahead of time, nag-forward na si Mr. Morales na na ni-raise na ito yung 2-minute drug testing ni Marcos Jr. Pero walang ginawa si Lazo. Dapat pinatawag ang St. Luke's. Yung mga doktor, tama ba ako, sir? Kasi dapat Tama kasabay po. nila yung mga doktor dun eh. Tama po. Kailan lang yan, fresh pa yan. Baka meron pa nga silang CCTV footage. Yeah. Baka meron pa silang mga logbook. Kasi yung mga ganyan, kumbaga sa bago ka, pagka mag-ano ka, may mga logbook yan eh. Diba? May mga proseso. Yung na yan. Kaya nagtataka ako doon, ba't wala silang ginagawa? Dahil nga ba, isang Bongbong Marcos yung involved. Diba? Sa batas, wala naman sinasabi na unang-una, hindi naman siya, hindi naman siya kakasuhan eh. Hindi naman kakasuhan ng presidente. Kasi may immunity Ang siya ngayon. drug test ba merong immunity? Wala namang immunity ang drug Wala test. immunity. Exactly. Wala eh. Diba? Yun ang, Kaya kagaya dyan, diba? Bakit hindi mo pabulaanan yung sinasabi, yung report na yan ng isang confidential informant? Sa akin, sabi ko nga, ito trabaho lang. Bakit sila nanggigigil sa akin? Nagtataka talaga ako sa gesture ng PIDEA, particular si Director General Lasso. Sa halip na, halika, ano ba yung sinasabi mo? Diba? Pag-usapan natin na. Ito, ano nito, diba? O, diba? Imbestigahan natin po. Imbestigahan natin kung talagang, Ipatawag natin si Marcos Jr. Kasi bakit investigation naman sasabihin po eh. sinungaling ako? Diba? Bakit? Siya ba hindi nakakasuhan? Nung pulis ba siya, hindi ba siya nakaranas ng kaso? Ayun na nga, Diba? sir. Sa intro pa lang po niya ay character assassination. Actually, it's irrelevant. Okay? Yun Dahil po eh. ang question ko, galing na rin po ito kay Lazo doon sa kanyang introduction na ikaw ay nasasangkot sa mga kaso pero ito ay dismissed at acquitted. So, ibig sabihin, walang katuturan yung kaso nyon kasi na-dismiss at na-acquit po kayo. Meron po ba kayong conviction? Wala. See? Mga kababayan, narinig ninyo. So, kaya nga napakamali na ididiin niya na si Morales ay kinasuhan, pero wala kayong conviction. At coming from his mouth na ikaw ay dismissed at acquitted. So, Ako, sabi ko nga, dismiss ako sa administrative. Na-dismiss ako. Talagang ako, hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko. Kasi bilang alagad ng batas, ginawa ko lang yung tama. Yeah. Ginawa ko. Kasi nirespeto ko yung karapatang pantao nung taong pinakulong ng PIDEA na wala namang kasalanan. Yeah. Yung nga pinakikita ko kanina na dokumento na 3 kaming nakapirmang ahente at yung abogado sa likod na si Director Gil Pabilona, siya yung nag-administer ng oath, pirmado siya. Siya mismo magpapatunay na siya yung nagpanumpa sa 2 kong kasamang ahente at sa akin. Ito yung mga irregularities na nangyayari noon sa PIDEA. Hindi nga nila inintindi yun. Mas Hindi binigyan masagot. nila ng yung ako eh. Ako yung pinindaw nila dahil siguro ako ngayon pa lang nabubuo sa akin. Nabubuo yung paniniwala ko na maaring may kinalaman itong mga PIDEA report na may kaugnayan doon sa sinasabi ng confidential informant na si Bongbong Marcos at si Maricel Soriano, yung itinuturo na sumisinghot
ng white powdery na substance. white powdery substance na nandun sa litrato. Mhm. Maaring ito yung mga dahilan kung bakit ganito ngayon yung ginagawa nila sa akin. Trabaho nila yan. Sila yung bakit hindi na lang sila mag-imbestiga at tungkol sa drugs? Ba't ako? Yun nga po. Diba? Sir, isa pa sa kapuna-puna doon sa Senate hearing, actually talagang binroadcast ko po yun dito sa channel ko couple of days ago na pinwersa ni Moro Virgilio Lazo, the PIDEA director, PIDEA chief, okay? Ang mga testigo, pinapirma niya forcibly ng sworn statement para pasinungalingan ang itong ginawa mo na authority to operate at saka pre-op. Pero nakakatawa po at naging sarswela nga sabi ng taong bayan kasi yung 4 na babaeng yon, mga agents po yun, tama? Mhm. Nung tinanong na po sila ni Senator Bato, kung present pa sila doon, kung saan nandoon ang confidential informant nang kinukuhaan mo ng statement at you turned it to sworn statement. Ang sabi po nila lahat, wala. Yung nga po Paano po maging- yung po yung sinasabi natin na kumukuha siya ng testigo, ito yung mga natutulog sa bahay. Yes, Natutulog. kasi inamin nila na nasa Oo, kasi wala sila doon. dapat kukuha siya ng testigo yung nakawitness mismo dun sa pangyayari. Kaya nga ako, malinaw naman na sinasabi ko para ma-determine natin kung sino nandiyan. Nakalagay naman po yan sa mga affidavit. Nakasite po doon kung sino ang nandun. Kaso Yun sir, po yun. ipinagdidiinan ni Lazo, okay, na wala daw po yung dokumento doon. Itong original nito, wala doon at yung attached pictures, 5 pictures and the sworn statement. So, sa tingin ninyo, ano nangyari doon? Kasi, tinaya nyo yung buhay ninyo, lumabas kayo na hindi kayo nakamaskara, ang sabi nyo nga po, retired na kayo, nahimik na kayo, bigla na lang kayong nadamay dito because na-expose ko yung impormasyon. Hindi sa po tingin nyo, hindi po ako retired. Tinanggal po ako. tinanggal. Okay, sorry. Yan, tinanggal po kayo. Tama, malinaw tayo dyan. So, tinanggal kayo kasi pinag-initan kayo dahil sa tingin ko, dahil tama yung ginagawa ninyo at dahil dito sa mga trabaho na ginawa ninyo and also yung mga subject is talagang mga kilalang tao. So, ang tanong, saan napunta yung sworn statement, itong original copy na ito, at yung mga pictures? Kasi ipinagdiinan ni Lazo sa Senate na wala daw talaga ang dokumentong yon. Pero, okay, gustong i-deny nung inyong dating boss. Yun nga po sinasabi niya, wala, hindi na nag-exist. Pero sabi ng boss ko, ni Director Francia, i-deny na lang natin. Basta ako, i-deny ko yan. Sabi niya. Hindi nag-exist. Kaya nga, sabi ko, nagkausap kami. Hindi kami nagkakausap. Tapos later ako, nagkausap na. Kaya nga, sabi ko, mukhang nagkamali si Director General Lasso sa pagpipresenta dun sa kanyang director na investigation dahil hindi niya alam na nag-uusap kami, na nagkaroon kami ng pagkuusap patungkol dyan sa mga dokumento na yan. I-deny na lang natin yan, boss. Magkakagulo lang. Magkakagulo. Sa parte ko naman, i-deny mo kung hindi ikaw ang nakapirma. Ako naman ang mapipin down. Ano to, nilalaglag mo ko, iniiwan mo ko sa ere. Diba? Sir, so hanggang sa mga panahong ito, at kanina doon sa Senate, di ba, pinaninindigan ninyo sa sarili ninyo na talagang noong March 2012 ay naudlot ang pagre-raid kay Marcos Jr., kay Bongbong Marcos at kay Maricel Soriano doon sa 46C. Dahil mismo kinlarify din, nilinaw din ni Lazo na yung mga sasakyan na ginamit ay sasakyan mo. So, pinanindigan po ninyo. Pinanindigan ko. Katulad nga po kaninong sasakyan. Kaya nga ako mismo, yung sasakyan ko na lang yung in-identify ko Yung sasakyan ni, in-identify ni Director General Lasso kung kanino.
Ibig sabihin, yung mga nandun na talagang sasakyan. Saka mo naman makakita na, 10 taon na nakakaraan. Kahit ako nga, yung number ng telepono, hindi ko nga alam kung ano. Kaya nga nung makakita ko, ay, saan yan? Yan noon. Na yung postpaid yun eh. Yung telepono na yun. Kaya, Apo, sige po. Go ahead, sir. Nawala sa isip ko. Okay. So, sorry. So, kaya nga yung sinasabi nila, nung una ko nilabas ang dokumento, na ito ay AI generated or artificial intelligence na gawa-gawa ni Maharlika, alam mo, kung matino ang taong ito, paano ko naman malaman yung plate number ng kotse nyo at phone number nyo, by the way? Kung ito ay AI, kung ito ay computer generated, di po ba? Kaya nga po. Kaya nga, yun, imposible namang invento na pag sama-samahin yung mga kotse namin doon, nandun yung po. At saka, kahit ako, nung makita ko yung pangalan ng subject, patay ako to. Tapos may takip, buntot. Sabi niya, boss, hindi ko pirma yan. Sabi pa nga niya, hindi ko pirma. O may buntot, hindi rin pirma ni Boss Mark yan, sabi niya. Tapos sabi ko, naaalala ko na to, sabi ko, patay. Sabi ko, putres na to. Putres na Maharlika to. Sabi ko, may binanggit akong pangalan ng putres. Talaga nagdala to ng kamalasan talaga dito sabi ko. Ngayon, sabi, hindi, ganito na lang. Deny na lang natin yan. Madali lang naman yan. Deny na lang natin yan. Sabi niya, para hindi magulo. Ako, di-deny ko yan. Wala yan. Tapos, ngayon, ang ang assumption nila, sinagot na ni DG, hindi na pinansin ni DG. Pero ako, after 5 days, 7, di talaga ako mapakaling. Inausap ko nga ang pamilya ko eh. Magsabi ka na ng totoo. Kasi, kung susundin mo yung nila, i-deny mo, paano kung biglang merong magpatotoon yan? Di ikaw na naman ang kawawa. Okay. So, ginawa ko, sumulat ako kay Director General Lasso. Sinabi ko, sumulat ako, kuya, wag mo munang ipapadala. Hindi. Sabi ko nabigay mo na. Patay. Sino po nagsabi nun? Na nagtanong sa'yo na naibigay mo na? Pagkakaloob ko yan sa Senado. Okay. Understandable, sir. So, doon po sa family doon niyo. pa lang, sabi ko nandun lang naman yun, yung na yan. Ano naman sinabi ko. Kaya, ako naman, mukhang itong si Director General Lasso na hindi niya alam na nagkakaroon kami ng communication patungkol dito sa dokumento. Kaya yung kanyang ipipresenta, nawawaw mali siya. Sir, alam niyo, kaya, ang hirap nakakatakot kasinungalingan kasi yung sabi niya na wala yan, hindi yan, peke yan. Ganun ang sinungaling yan. Tingnan niyo sa pagtatanggol niya kay Pangulong Marcos na doon sa involvement dito sa illegal drugs. Sinungaling yan. Di ba? Maraming record yan. Maraming ganito yan. Di ba? Ako yung investigador eh. Kung ba ako nag-investiga, sinungaling na ako. Kung ako ba yung gano'n na lang. Yun eh. Bakit di niya tanungin ngayon yung isa ron sa kanyang service director? Nakakausap pala kay ni Morales, hindi mo sinasabi sa akin. O ngayon, inaano ka ni Morales, dineder ka. O ano sasabihin na ba natin? No. O ano yung sasabihin mo? Ano yung sasabihin nyo? O, nasabi niya, itinay na lang natin. O, ano na nangyari? Yes. Siyempre, understandable naman yun, Mr. Morales, na alam naman ng taong bayan na talagang kailangang protektahan ni Lazo kasi nga si Marcos Jr. ang nag-appoint sa kanya. At sa part naman ni Mr. Director Francia, sabi ko kanina, nakakatakot din para sa part niya kasi baka bigla na siyang itapon sa bundok ng hibok-hibok ni Lazo. Siguro tututukan din natin yan na baka ngayon nalaman niya na
nag-uusap kayo kasi magkasama kayo dati at ito yung mga statement, ito yung mga dialogo ninyo, like sabi mo kanina, like nag-usap kayo ng more than 3 minutes na sinasabi ni Francia na i-deny na lang natin ito. So, nakakakaba din sa part ni Francia na baka nga tanggalin siya o itapon siya. But anyway, babantayan natin yan. At ang Alam mo, sinasabi sa totoo lang, maputol, Go ahead, sir. nakaawa ako sa kanya, no? Kaya lang, yung hinihingi talaga ng sitwasyon at pagkakataon. Sana, hindi na lang siya nagpagamit, ano? Sana hindi na Yes. lang siya nagpagamit para hindi kami nauwi doon sa ganun. Kung nakita nyo naman kanina, pagkatapos ng hearing, yung ahente, pati including si Director Francia, no, nag-ano pa kami. Talagang, ano naman, wala namang ano sa, ako naiintindihan ko sila, siguro naman naiintindihan din nila ako. Doon sa, kung dumating yung man kami doon sa sitwasyon. Kasi, hindi rin nila ako masisisi na natatayo siya, gagamitin siya ng isang Director General na katulad ng Director Lasso na nagko-cover doon sa kanyang appointing authority. yung authority. Biro mo pinagtatanggol. Alagad ka ng batas eh. Tatatanggol mo yung Ibang bangag. panahon na lang ba? Yayakapin mo yung sistema kahit mali. That's true. Di ba? Hindi naman ako. Merong presidente. Bakit ako? Oo, sige, i-dismiss niyo ako. Ito yung alagad ako ng batas, tungkulin ko ipatupad ito. Di ba? Ibiro mo, walang kinalaman ito. Di ba? Di ba pagkalagad ka ng batas, iyaharang mo yung buhay mo? Ako kinabukasan ko. Halos kamatayan, para nga akong patay na buhay na eh. Bakit? Tinanggal ako eh. Tinanggal yung karir ko. Tinanggal yung trabaho ko. Diba? Dahil nga, alagad ako ng batas. Kung alagad ka ng batas, dapat ikaw yung magtatama. Ikaw yung magiging instrumento ng pagtatama. Biro mo, utos ng boss, lagi na lang ba, ganyan? Yun. Hindi pwede yun. Illegal na yun. Yes, abusive of power. Sir, isa pa doon, dahil sinasabi ni PIDEA Chief Lazo na, yun nga, character assassination, at may pagkakataon pa nga doon, sir, na tinatanong siya ni Senator Bato, na ikaw ang tinatanong na kung ang dokumento ba ay totoo. Sumagot na siya na hindi. Kumbaga, inagaw niya yung eksena niyo Dapat, para sa'yo. Right? ako dapat ang mag-authenticate noon. Kasi ako lang ang merong karapatan na magsasabi kung peke yan o totoo. Pirma mo ba? Hindi nga naman pirma yun eh. Yun. Pirma ko yun eh. Ako ang nag-prepare niya, hindi naman din siya. Di ba? So, parang inagawan kayo ng mikropono yung Totoo, dating sa akin. inagawan ako. Inagawan niya ako na, doon sa, nag-encroach siya doon sa aking, di ba? Sa iyong dismissal, yung mga kaso na dismissed and acquitted ka Doon na sa doon. mismong, sa mga pre-ops. Pero yung sa mga dismissal nga, nag-embed. Sasabi niya na, hindi, wala, yung doon, wala ako na-receive talaga sa totoo lang. Kaya nilahanapan ko siya ng ebidensya eh. But anyway, sir, actually irrelevant talaga yun eh. Doon tayo tumutok. Irrelevant yun. Doon tayo tumutok, sir. Ito din ang nakulangan kami kay Senator Bato. Senator Bato, nung pinipilit ni Lazo before the hearing, actually, nagpaliwanag siya sa media, pinatanggal nila ang post ng Daily Tribune at isa sa pasinungaling ni Lazo at ng Malacanang na wala daw pong formis yung papel na yon. At may sumagot doon, i-remind mo kami doon, wala formis kasi. Wala sa formis. Wala sa formis, pero nga may nagsalta doon, hindi ko lang maalala kung sino yon, na wala pang formis noong 2012. Kundi 2014 daw nag-start itong formis na ito. Hindi ba, sir, pinasumpa kayo doon na magsasabi kayo ng katotohanan? Dahil pag nagsabi kayo ng kasinungalingan, makukontempt kayo, di ba? Para sa akin, kung si Lasso ay nagsinungaling na
wala sa formis noong 2012, yan ay malinaw na kasinungalingan. Kung ako nga po ay nasa posisyon ni Bato, ang sabi ko sa mga palangga ko, sa mga viewers, kinontempt na kita, pinakulong na kita kasi malinaw na nagsisinungaling ka. So, ano po yung point of view mo dun, sir, na pinipilit ni Lazo na wala sa formis para lang walang formis, walang control number, ito, yung dokumentong ito. Opo, So, pinipilit niya hanggang sa Senate. Ano yung reaction mo doon? Anong gusto mo sanang sabihin? Nabigyan ka ng chance. Ang reaksyon ko po dyan, talagang pinipilit niyang i-justify yung sinasabi niya na peke yan. Kasi unang-una, sabi ko nga, hindi nga natuloy itong operation na to eh. Hindi natuloy. Kasi kung yan natuloy, may control number yan. Papasok yan dun sa dun sa sinasabi niyang compilation ng mga authority to operate at saka mga pre-operation report. Diba? Yes. Paano mapo-compile yan kung hindi nga natuloy? Unang-una, mula pa naman, sinasabi naman, consistent naman ako na hindi natuloy yan, operation na yan. Hindi ko naman sinabi na natuloy yan eh. Yes. Diba? Kahit kayo, nung nakarang interview na tatandaan ko, na tinanong nyo ko kung yan, yung confidential informant, kung natuloy na pumunta, na utusan. Yes. Ba't sinabi ko hindi? Kasi nga, hindi ako po pwedeng magpakawala o na maglabas ng tao na kahit anong anti-drugs operation na hindi covered ng pre-ops, authority to operate at saka certificate of coordination. Ayaw kong malagay sa alanganin yung mga tao ko, lalong-lalo na ako. Okay. Diba? Hindi po pwede yun kasi doon pa lang yung presumption of regularity. Yun ang ino-observe. Kasi wala kayong kapupuntahan kundi kapahamakan. Paglalakad kayo ng illegal. Kasi yung mga lumalakad lang ng ganyan, yung mga nambabangketa. Yun ang huhuli ka. Nanguhuli. Yun lang ang lumalakad ng ganyan. Ako, pag lumakad, siguraduhin ko na may papeles. Pagka wala, may wala. Pahinga tayo sa kubo. Ganun lang po yun. Kaya hindi nyo natuloy yun. Balikan po ulit yung tanong, yung pangyayaring yun. Nung time na yun, kung naalala nyo pa yung inyong feelings nung time na yun, masama ba loob nyo na hindi natuloy yung operation na ma-raid si Bongbong Marcos Jr. na nire-report na siya ay sumisingot ng white powdery substance sa 46C Rockwell? Nung time na yon, wala, lang siya, usual feeling na, usual Dismayado? na Dismayado kayo? Hindi, kasi ganyan, nadidismaya, pero pagka inutos kasi na, wala eh. Nadidismaya ka pagka yun na-control yung na-control yung nadidismaya ka, pero wala, ayaw nung pass eh. Okay, sir, Ayun, nabanggit nyo na sa Senate kung sino ang nag-control. Nabanggit mo si Ochoa doon Opo. sa Senate. Ano ang involvement? Kasi bago ko kayo na-contact at bago ko to inilabas itong mga sinend sa akin through digital, messaging, itong hawak ko mga dokumento, ang sinabi talaga sa akin, ngayon sasabi ko sa taong bayan, na ang nakialam dito ay si Ochoa at saka si Serapio. Okay? Si Serapio, yung partner ni Liza Marcos sa kanyang law firm noong 2012. So, talagang tumama doon sa statement ninyo. Paninindigan niyo po ba yan? O may mga papel ba o ebidensya na makakapagpatunay na ikaw, o na si Ochoa, nung time ni Noynoy, nung time na yon 2012, ay nag-intervene dito sa supposed operation sa pag-raid kay Marcos Jr.? Doon sa sagot ko kanina, doon sa pagitan ng pag-uusap namin nung patay na pala yun, sa malamit na ba, si Asik Gadapan. Okay. Papunta ako ng International Law Enforcement Academy para mag-training sa Bangkok, Thailand. Okay.
isa sa mga napag-usapan namin dyan, yung hindi nga natuloy na operation. Siyempre, ganoon talaga. No? Ang ano nga dyan, wag mo nang intindihin yun. Kasi ano lang tayo, kasi ayaw sa taas, si ES. Sabi nga si ES, Ochoa. ang ganun pa nga siya na ano sila doon, konektado, dahil nga Office of the President kami. Siyempre sa akin naman, paniwala naman ako kung ano yung sinasabi niya, kasi hindi ka naman magiging Assistant Secretary at isa sa mga presidential appointee kung hindi ka may malapit sa kalan. Pangulo. Yeah, sa Oo. kalan. Oo. Kaya siyempre ako naman believe naman ako na gano'n nga kaya itong nangyayari sa akin na na pressure galing sa sa PIDEA, lalo ngayon mukhang mukhang talagang may kaugnayan itong si dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Kasi wala naman akong ibang na tatandaan na po pwedeng ikagalit nila sa akin kundi itong trabaho lang na ito yung pagkakakuha ko ng statement doon sa confidential informant na nag-identify doon sa taong nasa litratong gumagamit ng illegal drugs, ng white powdery substance na kalaunang kinilala na si Bongbong Marcos, yung politician, yung alias Bongit, at kasama yung artista na si Maricel Soriano. Sabi ko nga, hindi sa akin galing itong information na to, kundi sa kanila. Ngayon, sa connection, hindi ko alam na ito palang dating Executive Secretary ng Malacanang na si hindi ko alam na may kaugnayan siya doon kay Lisa Marcos na First Lady ngayon. Hindi ko alam. Wala akong idea diyan. Kaya nga kung ngayon, kung nagkakaroon ng kahit wala na ako sa PIDEA para sabihan akong sinungaling, marami akong bad record, marami akong ngayon na nabubuo yung aking yung aking sapantaha na yung mga ito nangyayari dahil dito sa mga report na ito. O sa pagkakaimbestiga ko doon sa confidential informant. Yes. Yun po yun. So, noong 2012, wala akong dahilan talagang wala akong dahilan talagang bakit sila nanggigigil Miro mo, ikaw, alagad ka ng batas, PIDEA chief ka, magagalit ka sa akin. Ikaw ba yung sinasabi dito ng confidential informant na sumisingot ng cocaine? Okay. Hindi naman ikaw ba? Bakit sasabihin mo sa akin sinungaling ako? Ikaw ba ikaw ba yung tinuro dito sa investigasyon? Hindi naman. Ang trabaho mo, mag-conduct ng investigasyon. Di ba? Mag-file ng demanda kung kinakailangan. Kung makakalap na ng ebidensya. Pero, para mo ko, hindi. Mukhang merong tao na nasa likod mo na nag-uutos sa'yo para ako i-pin down. Definitely. Hindi mo trabaho na siraan ako, Director General Lasso. Di ba? Tama. Kasi, listo lang naging tagapagtanggol ka ng ng amo mo, hindi yung tagapagtanggol ng bayan Mali yan. Alagad ka ng batas. yeah. At hindi po kayo ang subject Kumbaga, just so happen na kayo lang yung pumirma Yung nga po ang pinagtataka ko, buti sana kung sinasabi ko, ang sabi ng confidential informant, yung isa, si Director General Lasso. Wala namang ganun Yun, kasi nungalian yun. Yes. Bakit ka nagkakandagigil sa akin? Hindi ko naman, wala ka naman dun sa pre-ops. Wala ka sa authority to operate. Wala ka rin sa memo. Wala ka rin sa affidavit. Wala ka rin sa litrato. Hindi kaya dapat ipatawag din natin, bigla ko lang naisip ngayon, si dating PIDEA Director Wilkins Villanueva, kasi siya yung pinalitan ni Lazo
Baka may alam din siya dito kasi kung siya yung sir, dating head ng PDEA, baka nakita niya rin ito kasi baka nung pinalitan si Wilkins Villanueva, baka nandoon pa itong mga papel na ito. Tapos nung pumasok si Lasso, baka pinadukot. Ito lamang nagtatanong tayo, baka pinadukot. Kasi, obviously, sa pagde-deny ni Lasso na ito ay AI, isa pa nga po sa kinasasama ng loob actually ng mga netizens at ako din na hindi na ni Senator Bato na i-extract na scrutinize yung tanong doon kay Lazo na bakit sinasabi ni Lazo na AI? Kayo bilang investigador, i-correct niyo ako kung mali o tama ang sinasabi ko. Hindi ba dapat pag ikaw ay nag-iimbestiga sa isang tao na sinasabi ni Lazo na ay sinungaling yan, si Morales, kasi yung dokumento na yan is AI yan. Kung ikaw ang investigador, di ba, i-verify mo sa nagsasabi na AI, paano mo nasabing AI? Ano ang basihan mo? Saan ka nanggagaling? Tama ba, sir? Oo nga po. Hindi, sinasabi ko na nga po, ako nga yung gumawa. Ako na po yung gumawa ng dokumento, ako na nga yung nakapirma. Yeah. Gusto pa niyang palabasin na wala, hindi nag-exist. Samantala, yung kanyang service director, yun na nga yung kausap ko na nagsasabi, i-deny na lang natin para hindi na magkagulo. Kung ako, sabi nga niya, i-deny ko na yan. I-deny ko yan. Hindi ko aaminin yan. Diba? Kumbaga, wala talagang, sila nagbubuhol Sir, ano tayo? Usap tayo ng parang magkaibigan lang na based on your observation doon sa Senate. Ano yung kasi may mga nabasa ko sa comment mukhang malupit yung titig sa ni ni Lazo. Ano nakikita mo sa kanyang facial expressions at doon sa mga taong nasa side niya during that hearing? Gusto niya akong patayin. Yun po yung pakiramdam niyo. Gusto niya akong patayin. So at least na rin Opo. Kasi yun naman yung gigil siya sa akin. Kaya nga hanggang ngayon, hindi ko sukat mawari kung bakit ganon yung galit niya sa akin. Hindi ko naman siya na-imbestigahan at wala naman siya ron sa PDEA report, wala siya sa authority to operate, wala siya ron sa pre-ops, at wala siya ron sa litratong gumagamit ng cocaine. Yes. Nagtataka ako doon sa pinanggagalingan ng galit niya sa akin at kung sino-sino yung ginagamit niya para iharap kontra sa akin. Okay. Ba? Bakit na lang hindi, yung nga ang nasa isip ko, bakit itong mama na ito, hindi na lang gawin yung kanyang trabaho bilang drug buster. Bakit di ka na lang mag-concentrate? Ano ba yung dyan? Ano ba yung topic dyan? Ano ba yung nito? Ano ba inihingi ng taong bayan? Bakit hindi na lang yan? Bakit kung sino, ako yung nag-imbestiga, ako pa yung i-imbestigahan? At ako. Pinapatawag din po ako Oo kasi nga, nagsumbong na nga ako sa kanya. Kitang-kita naman na doon sa sa kanyang pamumuno, nagkakaroon ng mga leakages ng mga dokumento. Kagaya niyan, sinabi nga kanina, ang mga classified documents, may mga classification, security classification na restricted, confidential, secret, at saka top secret. Okay, yung video lumabas, sinabi niya siya raw mismo ang naglabas. Okay. Yung agency orders, yun ang hindi niya masagot. Kasi yun daw, parang retaliation ng mga na-reassign. Ibig sabihin, napakababaw ng dahilan. Kumbaga sa wala kang control sa mga tao mo. Yung mga tao mo, kahit saan mo itabo, kahit saan mo ilipat, nagka-answering back. Pag nag-answering back yan, ibig sabihin, mahina ka. Mahina ka, Chief. Mahina ka. Kasi ibig sabihin, na-transfer mo yan, gagaganon. Ibig sabihin, bakit? Ba't ka ginaganon? Obviously, Mr. Morales, based sa comment ng ating mga mamamayan, si Lazo ay sumusunod lamang sa kanyang bangag na presidente. Ito po ay galing sa akin, hindi galing sa inyo. Based po sa mga comment ngayon na talagang ang gusto ng taong bayan na wag
mabaling ang issue sa iyo at saka kay Maharlika. Yung sa last moment ni Senator Bato, talagang nabalik sa akin. But again, binibigyan ko pa rin siya ng benefit of the doubt at humingi ako sa kanya ng pasensya na wag siya magalit. Nagtatanong lang ako at sana wag, sabi nga ng ating mga netizens dito, katulad ng aking kaibigan na si Pebbles Salakera, wag daw kasi mag-Facebook habang nagsi-Senate hearing. And also, malinaw po, Mr. Morales, na tama po ba? Pareho po ba kayo ng nararamdaman namin ng taong bayan na gustong-gusto nyong humarap si Marcos Jr. sa Senate at saka si Maricel Soriano at ang mga subject pang iba doon para once and for all marinig ng taong bayan at mag-clear kung siya ba talaga ay hindi nagbabangag at also doon sa 2-minute drug result niya noong 2021, sir? Opo, dapat talaga magkaroon ng magkaroon ng patawag sa kanya. 'Di ba? Ito yung yung proper venue Ito yung proper fora para talagang maharapan. Hindi ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot magmula kahapon. Yeah. 'Di ba? O magmula nung 1 taon o magmula nung ipinanganak ako. Oh, since birth. Exactly. 'Di ba? Kasi, kumbaga sa ngayon, yun yung kinakailangan under oath siya. yeah. Pagkatapos doon, ano ang magiging aksyon? I-drug test siya. Para pag nag-positive siya, kulong. May immunity, sorry. Okay, tanggal. Ano naman natin, hindi naman. Siyempre, sa atin, magkakaiba tayo ng Yes, this is just me, sir. Yeah. Oo. Pero ang natin, tama naman yung yung hindi yung ganyan na inaabogaduhan siya nung PIDEA Director General. Ang PIDEA Director General, ikaw yung drug buster. Ikaw yung nagpapatupad ng batas. Kung may mga issue na ganyan, dapat magkakanda ka ng investigation. Hindi ikaw yung dudurugin mo yung pagkatao ko na hindi naman nadurog kasi dati nadurog. Yung pagkatao ko. Totoo yun. Yun yung mahirap eh. Yung dati ng durog, hindi mo na madudurog. Dati ng pira-piraso, yung pagkatao ko, yung tinanggalan lang ako ng trabaho dahil nagsabi ako ng katotohanan, tinanggap ko po yun dahil sa prinsipyo. Sa prinsipyo. Ngayon, itong mga dokumento na ito dapat yung binibigyan niya ng pansin. Yun nga po yung sinasabi ko. Kagaya niyan, may hearing uli sa May 7. Opo. Kagaya niyan, imbitahan yung mga iimbitahan yung mga dapat imbitahan. Dapat nga pati si Maricel Soriano pinaimbita diyan eh. Yes. Dapat pinaimbita diyan eh. Para at least matanong yung tao. At saka si Pangulong Duterte kasi nakita ni Pangulong Duterte yung dokumento. Kaya nga ito nga po. Itong mga iniharap niyang PIDEA agents na nung tinanong, wala namang pala doon. Walang alam. Nung iniharap yung service director na si Director Francia, ayun po ang sinasabi. Hindi kami nagkausap, later on nagkausap na. Ano ba talaga, kuya? Diba? Yun yung kaya sabi ko, ano ba itong nangyayari dito sa sa pagtatakip nila, nagkakabuhol-buhol sila. Buhol-buhol. Totoo yan. Sir, pag-usapan natin kasi last interview ko po sa inyo, binanggit nyo to at ngayon binanggit nyo na naman na nag-suffer ka na dito, tinanggalan ka ng trabaho. Pwede ba malaman ng taong bayan, paano kalupit yung naranasan ninyo dahil ginawa nyo yung trabaho ninyo? Alam nyo, sinabi ko naman doon sa kanila, ano ba yung tama at yung mali? Sinabi ko doon sa agency yan sa PIDEA leadership doon. Kasi, sa nadatnang kong sistema, pag kami inutos sa'yo, kahit na mali, susunod ka kasi kultura. Pag may pinakasuhan sa'yo, kakasuhan mo. At yan naman, covered po yan ng joint affidavit. Tatlo kami nakapirma at pinail yan sa IAS. At nag-file din kami sa DOJ. Ngayon, dahil nga doon,
pagdating doon sa korte, nagsabi ako ng totoo. Ito, sabi ko nga, wala akong criminal intent doon sa pag-retract ko, doon sa testimony. Dahil nagsabi na ako ng totoo, kasama kong mga ahente, na hindi totoo yung ginawang paghuli doon sa mga tao na yon na nakakulong that time. Okay. Kaya lang, sa halip na bigyan ng pansin ng agency na panahon ni Gerald Kakdak noon, sa halip na bigyan ng pansin para hindi na maulit pa yun, ang ginawa nila, ako yung pin down. Okay. So, Ako yung pin down. sir, so ibig sabihin, nung mga panahon na yun, anong taon po yun na pinilit na mayroon kayong kinasuhang mga tao at nagsabi ka ng katotohanan? Nakulong to mga taong ito Kulong. dahil sa maling kaso sa kanila, tama po ba? Tama. Biruin nyo, Nanindigan kayo, niretract nyo, sinabi nyo Opo. yung totoo. Okay, go. Umaattend ako ng hearing. Mhm. Every time na may hearing kami, yung akusado nandyan yung asawa, yung mga anak, biro mo karga-karga. Maawa ka ikaw mismo, Dumating sa point na maisip ko, teka muna, alagad ako ng batas at ganito. Mhm. Diba? Kaya nga sabi ko, kung napansin nyo kanina, pulis sa pulis. Pulis, di ba? Parang, Yeah. pulis tayo eh. Dapat, panindigan natin yung pagiging pulis. Gusto lang ikamatay mo yan o ikatanggal sa trabaho. Pulis ka eh. Ipagtanggol mo yung tama. Di ba? Kapag kaharap mo, nasa bingit ka ng kamatayan, halimbawa may civilian dyan, ikaw yung pulis, tatalikod ka ba? Maghahanap ka pa ba ng ibang, teka muna, tatawagin ko lolo ko. Di ba? Andyan na eh. Haharapin mo na yung kamatayan mo. Yeah. Diba? Ganyan ang nangyari sa akin. Hinarap ko yung kamatayan ko. Sinabi ko, hindi po totoo, Your Honor. Yung pagkakaamatan. So, yung inutos sa'yo ng institusyon, ng PDEA, ito po'y panahon na ni Parininoy, di ba? Opo. Na pilit ng institusyon na magsabi kayo ng kasinungalingan dito sa mga taong kinasuhan. Dokumentado naman po yan. Dokumentado yan. Nung panahon na yun, kasalukuyan pong masasubjudice pala tayo. Kasalukuyan dinidinig pala ngayon yun sa isang korte. okay. Di wag na natin pag-usapan yun. Oo, sige. Kaya lang, yung ako, bali, yung isa na acquitted na ako, etong isa, tapos nang mag-present yung prosecution, at yun, may na kita-kita ko na yung takbo ng kaso. Mukhang magiging in favor naman. Okay. May mga kaso pa po na natira sa inyo? Yun na lang po, yun sa PDEA. Isa na lang sa PDEA. At saka, lahat naman kayo, nung mga nakaraan, acquitted. Sabi nyo ka kanina. Yun sa extortion. Opo, sa extortion, yung nag-imbestiga ang NBI noon, batin kami, nagsambit kami ng sarili namin. At pinailan kami sa sa DOJ, and DOJ di-refer sa ombudsman. Nagkaroon ng administrative, nagkaroon ng criminal. Yung administrative, exonerated kami. Yung criminal, na dismiss naman yung kaso. Na-dismiss. Okay. So, for the record dito sa ating channel, wala po kayong conviction ng kahit Wala po. Wala po ako, Wow. wala po kung criminal conviction sa lahat ng korte. Lower court, first level court, second level court. Wala po. Ang meron lang po ako, na-dismiss po ako. At ito naman, kinararakal ko pa nga ito dahil ginawa ko lang po yung alam kong nararapat bilang alagad ng batas. Hindi ko po kinahihiya yun. Kinararangal ko po yun dahil prinsipyo po yun. That's good. Okay. So, gusto ko lang po balikan yung kanina na sinabi yung mga nakulong, nakikita nyo may mga anak. Nakalaya po ba sila after nyo mag-retract? Hindi po, bali, nakalaya sila pero hindi yung, hindi po dun sa pag-retract ko. For, nilaban nila yung kaso nila. Okay. Opo. Hindi lang kayo
Oh. Hindi lang kayo naging part. Kaya lang, tumatakbo pa yung kaso eh. Tumatakbo yung Yung kaso kaso. ng pinaya sa akin eh. Kasi ito po, no, Okay. yung binanggit ko katabi ni Director General Lasso, no, yung nasa left side niya, ito po yung nag-file ng complaint sa akin sa Quezon City. Nag-file siya ng complaint against sa akin na wala siyang personal knowledge doon sa alleged commission ng offense. Kinasuhan Okay. ako ng violation ng Section 91. Kinasuhan ako ng violation ng Section 92. Pero wala siyang wala siyang personal knowledge. Okay. Kaya itong nung tumakbo yung kaso, hinimay-himay ng korte ng drug court ng Quezon City at napatunayan naman na wala talaga akong kasalanan. Acquitted ako. Okay. Sa akin naman, ang kaso, hinaharap ko po ito. Hindi ko po ito tinatakbuhan. Yung nangyari po doon sa PIDEA Administrative, talaga, inis po talaga ako doon. Tanggalin ninyo. Basta ako, ito yung ginawa ko lang yung tungkulin ko bilang alagad ng batas. Alam kong mali ang ginawa dyan, kaya ipagtatanggol ko siya. Kahit ako na lang ang magtanggol sa kanya, gagampanan ko lang yung pagiging alagad ko ng batas. Okay. Diba? So, Yun lang po ang nangyari doon. So sir, balik ako doon sa supposedly na raid para kay Marcos Jr. at kay Maricel Soriano. Nung March na yun, nung hindi natuloy, wala na po bang balita right after? Kasi nasa PIDEA pa kayo noon, di ba? 2020, kailan kayo umalis? 2013, di ba? O, tinanggal kayo. Di ba? Alam nyo, 2013? yung kung babalikan natin, may kami nagkausap ni Asik Gadapan nung approval yung nomination ko sa International Law Enforcement Academy. Ibig sabihin, yung period na yun, napapag-usapan pa yun. Napag-usapan niyo pa yung tungkol kay Marcos Napapag-usapan Jr. kasi, kaya kung nga Okay. diniscuss sa kanya, sir, ito, sayang naman to. Kasi may alpha eh. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, may confidential informant, may alpha. Sir, sayang naman. Okay. Huwag nyo nang intindihin niya kasi, yan eh. So, mamalas, tayo dyan, malayo ang natin, mamalasin tayo dyan. So sinabihan ka niya parang forget about it. Huwag nang Opo. anuin si Marcos. Ibig sabihin, kaya nga sabi ko, itong March, April, May, kasi May kami nag-usap eh. Kaya hindi pwedeng makalimutan ko yun dahil siyempre yung pagka lumapit ka sa mga boses, sir, thank you po, ganyan. May kasunod yun, may baong ka ba? Parang gano'n. May baong ka ba? Sir, Okay. wala nga po eh. Parang gano'n, parang lambing ba? Kaya sir, anong gusto niyang pasalubong? Parang gano'n. I see. Ganun lang. Sir, ganito. Sir, ano nga pala, nyo? Kasi sa International Law Enforcement Academy, may mga merchandise to na t-shirt, jacket, mga na pa pwedeng maging, kasi may mga logo yun eh. At saka, yun, Kaya, yun, yung mga ganun ba. Pasalamat na rin dahil na naging, nabigyan ka ng chance na makapag-training abroad. Okay. Sir, kanina nabanggit nyo, di ba, na tinanong ko kayo kung ano yung pakiramdam ninyo, anong kay Lasso. Sabi nyo, ang pakiramdam nyo gusto kayong patayin. Si Lasso lang ba ang mayroon kang ganun pakiramdam? Kumusta po yung doon, yung vibes o ambience sa loob ng Senate? Hindi ko na po masyadong ang ko lang po kanina, ang concentration ko kanina, nandun lang po kay Senator Bato, kay Director General Lasso, at saka doon kay Director Francia. Kung sino po yung mga nakaka-anuhan ko, interact. Na Sir? kung halimbawa, may nagsalita, doon ako titingin, o ano man, yun lang. Pero doon sa ni ramdam ko naman yung sabi ko nga siguro talagang kaya talagang galit lang talaga siguro sa akin to dahil nga dito sa na to. Hindi ko lang talaga hindi ko lang talaga maigi na kung bakit ganun yung galit niya. Maaaring siguro dahil napapagalitan din siya Yes. mas mataas sa kanya na ano pa ba. Ako opinion ko lang. Siguro maaaring sinasabi sa kanya na ano ka ba.
Hindi mo man lang maayos-ayos, wala Maayos. kang magawa dyan, di ba? Turugin mo. Kumbaga sa pisahin mo yan. Yung Kasi hindi ka nga, hindi po yan. mapisa yung pisana eh. Paano mo po ipisahin kung pisana? Right? Kaya nga po yung pagkataong durog na, yun nga lang, mahirap ng pisahin. Kaya lang, sa akin naman, yung sinasabi ko naman, naging parte lang po ako nung trabaho, nung mga panahon na yun. Hindi ko naman kasalanan na ang maging subject namin, yung magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayon.